Mayor Vico Sotto inatake na naman ng isang solid Duterte na si Banat Bay. Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban, hinahangaan at pinakamahusay na punong lungsod sa buong bansa ngayong araw po. Pero kung bago lang po kayo sa aking channel at kung gusto niyo po ng gantong uri ng content ay makikiusap po ako sa inyo na pakisubscribe po ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya at maraming salamat din po sa lahat ng subscribers natin, sa lahat po ng solid viewers and of course yung mga OFW na patuloy na tumatangkilik, patuloy na sumusubaybay ng mga uploaded video po natin patungkol sa Eat Bulaga at Eat Showtime and of course kay Mayor Vico Sotto. Again, maraming salamat po sa inyo at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, tila patindi na po ng patindi ang umaatake kay Mayor Vico Sotto na mga allies or yung mga tuta po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam nyo mga kaparokya, sa ginagawa ng mga ito ay lalo pang napapasama ang dating Pangulong Duterte sa ginagawa po ng mga supporters nito. Noong nakaraan niya mga parokya ay si Sas at kahapon niya po ay ang senador na si Rodante Marcoleta dahil sa pag-question nito sa pagpunta po ni Mayor Vico Sotto sa hearing ng House of Representatives kamakailan. At ngayon naman po mga kaparokya ay isang allies or yung isang tuta, yung pinakasolid na tuta ng mga Duterte na si Banat Bay ang siyang umaatake ngayon kay Mayor Vico Sotto. Talagang attack mode ngayon mga kaparokya ang mga DDS. Hindi po natin alam kung bakit nila ginagawa to pero isa lang po ang naiisip natin. Unang-una ay talagang ginagamit lang po nila ang mga diskaya para siraan si Mayor Vico Sotto. Isa din po sa mga naiisip natin dyan mga kaparokya dahil pwedeng natin-threaten sila sa butihing Mayor Vico Sotto dahil nga po sa lumabas na survey kamakailan kung saan dumikit po ito sa Vice President, sa ating Vice President na si Sara Duterte. Yun ang mga isa sa dahilan na pwedeng simulan kung bakit nila pinoprotekte or sinisiraan ang butihing mayor sa pagpunta po nito sa hearing ng Kamara or sa House of Representatives last week. So, ito panoorin nyo mga kaparokya ang pahayag ni Banat Bay. Maraming na-frustrate po kay Vico Sotto kasi dahil sa pumunta sa Kamara, para po nahin lang itong diskaya. Actually, kahit po ako na-frustrate po ako dahil alam niyo yun, akala natin talagang anti-corruption siya, yung pala anti-diskaya lang siya o anti-kalaban lang siya sa politika. Alam mo, Vico Sotto, medyo yung unang hakbang mo sa national scene ay hindi maganda. Bakit? Hindi ko naman sinasabing mabuting tao ang mga diskaya. Oo, kung sabihin mo na na-corrupt sila, sinungaling sila, kung yan ang sinasabi mo, di go. Kaya lang, kung hanggang dun lang ang iyong pagpuna, malaking problema natin, Mr. Vico Sotto. Diba? Dapat to, kung kayo pupuna, korupsyon. Dapat, kung sino yung ulo, yung punot dulo ng korupsyon, yun dapat ang punahin ninyo. Hindi lang ang diskaya, porket kalaban mo siya sa politika. Pangalanan mo, yung pinangalanan nila, sino po ba yun? Si Martin Romualdez at saka si Zaldico. Kasi parang, imposible namang hindi ganun ang konklusyon natin kasi lahat na ng tao ganun ang konklusyon sa mga nangyayari. At alam naman natin, hindi gagalaw yan nang wala pong basbas ng pinuno ng Kamara yung 2025 budget. Huwag po tayo maglokohan, sir. Mayor. So yun nga mga kaparokya, ayon kay Banat Bay ay marami daw na frustrate kay Mayor Vico Sotto dahil sa pagpunta nito sa Kamara para punahin ang mga diskaya. At din po nito mga kaparokya ay na-prostrate daw ito dahil akala daw nito ay talagang anti-corruption daw si Mayor Vico Sotto. Yung pala ay anti-diskaya lang daw ang butihing mayor. Dagdag pa nito mga kaparokya, malaki daw ang problema ni Banat Bay kung hanggang doon lang daw ang pagpuna ni Mayor Vico Sotto. At sinasabi nito na
kung sino daw ang punot dulo ng korupsyon, yun daw ang dapat punahin ni Mayor Vico Soto. Di lang daw ang mga diskaya, which is porket kalaban daw nito sa politika. At pinangalanan nito mga kaparokya sina Martin Romualdez at Zaldico ang dapat daw pangalanan ni Mayor Vico Soto dahil ito daw po ang conclusion ng mga tao. Kumbaga sabi nito mga kaparokya ay hindi naman daw gagalaw ang mga diskaya kung walang basbas ng mga ito. Well mga kaparokya, na-frustrate ka ba sa pag-attend or sa pagdalo ni Mayor Vico Soto sa hearing ng Kamara nitong nagdaang linggo dahil nga po sangkot po dito ang nakatunggali nito sa pagka-mayor nitong nagdaang halalan na pamilya Diskaya. Kasi ayon kay Banat Bay mga kaparokya ay marami daw na frustrate. Marami ba talagang na-frustrate? Or yung mga gawa-gawa ninyo lamang yan? Kasi mga parokya, ako hindi naman po ako na-frustrate. At marami pong mga kababayan natin na hindi naman po talaga na-frustrate sa pagdalo ni Mayor Vico Soto. Actually, mas maraming ang na-excite na makita ang buting mayor na magsalita sa Kamara. At gustong-gusto naman talaga nitong magsalita. Di lang naman po sa Kamara, kundi pati sa Senado. Basta kung magkaroon man po ng pagkakataon na patawagin siya or tawagin siya, ay willing naman po itong dumalo. Kaya yung mga atake ng mga ito ay napaka-irrelevant. Talagang nakikita ko dito mga kaparokya ay natatakot sila na ma-involve si dating Pangulong Duterte. Remember mga kaparokya, number 1 contractor ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte ang mga Diskaya. Well, alam nyo na mga kaparokya kung bakit nagkakaganyan ang mga supporters ni dating Pangulong Duterte. At isa pa mga kaparokya, hindi po imposible na binayaran ang mga ito ng mga Diskaya para siraan si Mayor Vico Soto. Kaya tulad ng sinabi ni Mayor Vico Soto ay hindi nyo na po mauuto ang mga tunay na Filipino. Kayong mga bayaran, iyak na lang po kayo. Alam nyo, si Banat Bay mga kaparokya, napaka-plastic niyan. Hindi siya credible. Kumbaga, bayaran. Bayaran po yan si Banat Bay. Sino ba naniniwala sa opinion niyan? Walang iba kundi yung mga DDS, yung mga Duterte supporters. Dati pinapanood ko yung mga video niyan, yung mga reaction video niyan. Wala pong kalaman-laman talaga yung mga pinagsasabi niya. Though, minsan matutuwa ka lang kasi yung mga pang-aasar niya. Pero yung talagang malaman ba yung sinasabi niya, walang kalaman-laman. Wala talaga, hindi siya healthy kung pakikinggan. Tsaka ang bobo mo naman mga kaparokya kung papangalanan mo yung mga taong tila involved sa anomaly kung wala ka naman personal knowledge. Kaya nga nagsalita si Mayor Vico Soto sa mga Diskaya lamang dahil dun lang po siya may nalalaman. Alam nyo mga parokya, gusto ata talagang mapahamak ng mga ito si Mayor Vico Soto. May isip naman si Mayor Vico Soto, bakit niya papangalanan yung mga taong wala naman siyang kinalaman. Of course, sa mga Diskaya lang siya magsasalita dahil may personal knowledge siya sa mga ito. Yung mga pinagagawa nito sa lungsod Pasig na illegal. Unang-una, yung pagpapagawa ng building na walang permit or kulang pa nga sa permit kung minsan. And of course, yung mga tax evasion nito, hindi lang po sa lokal, kundi sa nasyonal na pamahalaan. Yun yung mga dahilan kung bakit nagsasalita si Mayor Vico Soto dahil puros kasinungalingan ang pinagagawa nito sa lungsod ng Pasig. Alam niyo mga parokya, medyo napapansin ko na talagang threatened sila kay Mayor Vico Soto. Not only dahil ayaw nilang ma-involve si dating Pangulong Duterte, kundi banta si Mayor Vico Soto sa kandidatura ng sinusuportahan nilang si Sara Duterte. Remember mga kaparokya, sa inilabas na survey ng Tanghirin itong nagdaang linggo ay tanging 2% lamang po ang pagitan ng dalawang personalidad, ng dalawang politician. At hindi po malabong mangyari na pwedeng maamyendahan yung proposed patungkol nga po sa age limit para po makatakbo ng pagkapangulo, pagka-vice presidente at senado kung saan from 40 years old ay gagawing 35 years old. May possibility po yan mga kaparokya through People Initiative. Ito po yung pagpapirma po
patungkol nga po sa recommendation na pababain ang edad ng pagkapangulo. Though mahirap pang gawin yun mga kaparokya, para sa akin hanggat nandyan pa po si Speaker Martin Romualdez. At kung yung mga Duterte supporters ay merong ebidensya na maipapakita na sina Martin Romualdez at Zaldico ang mga punot dulo ng anomalya or ng korupsyon, di mag-present po sila ng ebidensya. Hindi yung gagamitin nila si Mayor Vico Soto para magsalita patungkol sa dalawa. Hindi na nga bias si Mayor Vico Soto mga kaparokya dahil sabi nito alam naman daw po sa loob ng bulwagan na meron pong guilty na senador, may guilty congressman, may guilty DPWH officials at may guilty contractor at sa iba pang ahensya ng gobyerno. Kumbaga, may naririnig siya pero wala naman po siyang ebidensyang maipapakita. Ang tanging maipapakita niya lang na ebidensya ay walang iba kundi sa mga diskaya. 100% mga kaparokya, pwede niyang ibigay yung mga documents na patunay against sa mga ito. Masyadong garapalan kung gumalaw ang mga supporters ng dating Pangulong Duterte at ng Vice Presidente Sara Duterte. Alam niyo mga parokya, nakakalungkot lang kasi nadadamay pa ang dating Pangulo sa mga pinagagawa ng mga supporters nito. At gusto ko lang linawin mga kaparokya yung sinasabi ni Banat Bay na porket kalaban daw sa politika ni Mayor Vico Soto ay puro diskaya lang po ang sinasabi ni Mayor Vico Soto. Again mga parokya, pumasok naman po sa politika ang mga diskaya dahil nakitaan niya po sila ng butas ni Mayor Vico Soto. At again, hindi naman po na-frustrate ang karamihan sa pagpunta ni Mayor Vico Soto. Tanging mga DDS lang po ang tila galit na galit sa pagpunta ni Mayor Vico Soto dahil sa mga statement nito patungkol sa mga diskaya. Napaka-irrelevant ng argument ng mga DDS, mga kaparokya. Palibasa siguro mga bayaran kasi talagang grabe sila kung umatake sa butihing mayor. Kaya yung mga viewers natin or yung mga listeners natin ng content or ng video ko na ito, maging mapagmatsyag po tayo at protektahan po natin si Mayor Vico Soto dahil si Mayor Vico Soto na lang po talaga ang nakikita kong pag-asa ng ating bansa. Siya na lang po ang nakikita po nating maayos sa paggugobyerno. Kaya ganoon na lang talaga mga kaparokya yung ginagawa nilang black propaganda against Mayor Vico Soto. Dahil sobrang inggit na inggit po sila sa pinagagawa ni Mayor Vico Soto. Iisa lang po yung layunin nila. Yan ay yung idikit si Mayor Vico Soto sa politika ng mga diskaya. So kayo mga parokya, anong masasabi ninyo sa pahayag ni Banat Bay? Isa din po ba kayo sa na-frustrate sa pagdalo ni Mayor Vico Soto sa hearing ng Kamara? So hanggang dito na lang po tayo mga parokya. Magsiingat po tayo palagi lalo na maulan. Magdala po tayo ng payong pananggalang sa buhos ng ulan. So again, mag-ingat po tayo. Thank you and God bless.